Yo, what's up? Ako nga pala si Kaki ng Republican at syempre kasama natin ulit si Mama Bear. Yeah! Hello guys. Ngayon, meron tayo pag-uusapan. Magiging current events natin to. Hindi natin makikita sa Pilipinas, hindi rin natin makikita kung nasaan man ako sa mundo. Pero malaking usapan to sa Amerika. So, alam mo ba, Paber, anong ibig sabihin ng solar eclipse? Solar eclipse yung Solar nagtatagpo yung araw tsaka buwan. Diba? nagtatagpo? Oo. Solar Nagtatagpo eclipse. yun sa bugyod. Ibig sabihin nagsasalubong, hindi sila magbabanggaan sa salubong. Oo ba? Sabi mo kasi nagtatagpo. Kaya nga, nagtatagpo, magaganon sila Kaya nga maghahalo yung natatakpan ng buwan yung araw. Explain Tama, mo. tama. Sabihin magtatagpo, magkakasalubong. Ano ba yung magaganon? Di ba magtatagpo tawag yan? Hindi hindi sila magtatagpo. Yung sinasabi mo Magtatago yung yung araw sa buwan, hindi magtatagpo. Kaya nga, yung senaryo nga nun, magtatagpo yun. Kaya parang iibabaw. Pag sa malayo, baliw. Kung yung sinasabi mo, kung yung sinasabi mo, nasasabog, magbabangga. Hindi naman magbabangga magtatagpo. Sabi mo magtatagpo Iba yung Iba yung magtatagpo sa magbabangga. Ganun kasi yun i-describe. Magtatagpo yung araw. Hindi. Pero nasa ibabaw yung patatabunan ng araw ay ng buwan yung araw. So, nagkakaintindihan naman kami, guys. Anyway, next week, April 8 sa Amerika, which is April 9 sa atin, magkakaroon ng total solar eclipse. So, ang mangyayari is makikita natin, actually makikita nila yung araw na matatakpan. So, ibig sabihin, total darkness. Wala silang araw for ilang oras. Yung iba, ilang araw daw. 3 araw daw na walang araw sa kanila. Pero di ba may history talaga na nangyayari yun? Mga unang panahon talaga. Matagal yung gabi. Pero hindi katulad daw ngayon kasi ang total solar eclipse daw, bibihira daw mangyari yun. Hindi daw palagi nangyayari. Parang hindi naman siya delikado, yung magtatagal na wala nang Ang nga daw, maraming kasabihan, pero ang aanihin natin sa mga nakikita ko at the moment, sa Amerika, kasi ito hindi naman sa atin. Sa Amerika daw, i-deploy daw ang military habang nagkakaroon ng total solar eclipse. So, bakit? Para sa'yo, ano yung ibig sabihin nun kapag dineploy ang military sa Amerika? Dahil lang dun. Ano yun? Para saan yun? Babantayan nila siguro yung tawag yun, yung takot ng mga taga-Amerika. Oo. Panic, kasi yung ibang tao, may magkakaroon ng panic yun. Siyempre, may mga superstition, may mga pamahiin na masama ang solar eclipse, ganyan. So, ang ginagawa nila is i-deploy nila yung military nila para bantayan lang yung mga tao. Amerika. Kasi panic Oo, kahit marami silang police, kailangan pa rin nila ng extra help para do sa military, para do sa mga tao. So, kailangan nila yung military. Yung isa pang gagawin daw ng Amerika, yung NASA daw, magde-deploy daw sila ng ilang spacecraft para obserbahan yung solar nangyayari sa araw, saka sa buwan. Oo, kung ano nangyayari. So, ang dami ring pamahiin na nakikita ko na masama daw yung solar eclipse, mga ganon.
taon, ano na ba, dati naman siya nangyayari, di ba? Ngayon lang yung mas parang mas tatakpan talaga. Hindi naman palagi, parang kakaiba rin kasi. Ngayon lang siguro yung totally natatakpan, pero hindi siya palagi nangyayari. Nangyari nga, nangyari din yun nung ano yun, di ba? Nung nakapako si Cristo. Ano alam mo, solar eclipse din nga tayo. Ay, hindi ko alam. Pero speaking of Bible, sabi nga ng iba, alam mo ba yung rapture sa Bible? Alam mo yun? Hindi. So, ang rapture, sinabi nila, coming of Christ yun. So, before Judgment Day, merong rapture. So, ang sinasabi nila, huwag niyo akong i-quote dito, pero ang sabi nila, ang rapture daw is, sa pagkakaalam ko rin, kukunin muna ni God yung mga naniniwala sa Kanya bago mag-Judgment Day. Para Kukunin hindi daw mahirapan yung mga taong naniniwala sa Kanya. Oo. Kasi yung Judgment Day, magiging 7 years na magiging mahirap sa mundo. Ang sinasabi ng ibang tao, etong solar eclipse na daw to, isa sa prophecy ng Bible. Kasi sinasabi nila 3 days of darkness, which is yung mangyayari. Pero ang akin lang naman, sa Amerika lang, hindi sa buong mundo. So, Amerika lang magkakaroon ng rapture, hindi sa ibang bansa. Before ng Judgment Day, may rapture. So, sinasabi nila, isa daw, tong solar eclipse na daw na to, isa daw to sa prophecy sa Bible. Ibig sabihin, malapit na siya. Malapit na. Matagal na siyang parating. Malapit na siyang parating. Oo. Pero ang akin lang, andun na tayo sa prophecy na yun. So, kailangan natin mag-prepare sa mga tao. Pero hindi natin alam. Hindi mo kailangan mag-prepare kung alam mo sa sarili mo talaga. Oo. Kasi yung rapture na yun, ang rapture na yun, sinasabi nila na baka yun yung mangyari kasi lahat ng tao daw nung araw na yun ay nakatingin daw sa taas para panoodin yung araw pati buwan. So, yun yung sinasabi nila na baka mangyari yung rapture next week. Lapit na. Pero sa Amerika lang yun. Well, yung total solar eclipse sa Amerika mangyayari. Pero may sa Pilipinas yata partly lang makikita. So, hindi siya matatakpan ng buo. Pero parang may part lang ng araw o slight. Kasi feeling ko dito sa New Zealand, di namin makikita. So, hindi kami nakatingin sa langit. Nung mga araw, mga ano na yun. Dami nangyayari sa mundo, di ba? Nung nakaraan. Kapag usapan na sa sinabi, alien, no? Yun. Ay, oo. Di ba? Yun, no? Sinabi last ng year Amerika. Pa yun. Last year pa yun, di ba? Oo. Tsaka, iba na rin yung init talaga ngayon ng araw. Parang laki talaga ng pagbabago. Para siyang painit ng painit. Habang tumatagal. Naniniwala ka ba dun sa solar storm? Solar storm ba tawag dun? Solar storm, yung nabubutas yung Nabubutas? Ay, ozone layer pala yung sinasabi ko. Nabubutas niyo yung ozone layer, butas na talaga. Kaya nga, malaki na kaya ang butas niyo. Kasi dati butas na daw yun. Ano na kayang update ko? Oo. Yung butas ng ozone layer,
nandito sa New Zealand, andito sa'min. Kaya sa amin kailangan talagang may protection ka against sa araw. Kunyari mag-sunscreen ka, huwag kang mag-short sleeve kasi magko-cause talaga ng cancer yung kasi sobrang wala nga kaming protection eh. Kaya nga dito madali kami umitim. Oo. Ay, yung solar storm na sinasabi mo, ano yun? Yung solar storm naman, yun yung parang may isang parang magkakaroon ng sabog sa buwan na abot sa Earth. Tapos made-disrupt yung telecommunication ng mundo. Which means wala lahat. Walang kuryente. Hindi ko sure yung kuryente, pero lahat ng communication, which is internet, telepono, signal, lahat mawawala. Sabi nangyayari na to dati. So, ang tawag doon, Carrington event. So, yung Carrington event, nangyari yun nung September 1, 1859. So, nangyari daw is nagkaroon nga ng parang sabog sa araw, tapos umabot sa yung flare nung araw nakarating sa Earth. Tapos ayun na nga, nawalan ng mga telepono. So umabot yata siya ng ilang buwan nawalan ng telepono. So sinasabi nila yung ngayon daw na mangyayari, sabi nila 2024 nga daw mangyayari yun, or sa susunod na mga taon, mawawalan daw ng internet. Paano tayo nun? Telegrama na lang. Telegrama. Oo, talaga. Love letter. Telegrama, sulat. Tape, no? Back to basics tayo nun. Sa dami na ng tao, kailan pa darating yung telegrama mo? Pero sabi nila, yung solar flare ngayong taon na to, hindi daw ganun kalala kasi syempre parang prepared na sila, pero hindi natin alam kasi pero kasi dati walang internet eh. Pero kasi kapag kumbaga kapag kalikasan na yung pinag-uusapan, parang parang nakakatakot na siyang talakayin no? Ang hirap isipin. Kasi kapag yan hindi kontrolado ng tao yan eh. Hindi kaya ng tao. Pigilan yan eh. Hindi kaya pigilan, kaya Tulad ng di ba? Yung mga tsunami, di ba? Di mo alam kung kailan. Diba? Yung lindol, hindi mo inaasahan. Puro biglaan. Diba? So, kaya yung sinasabi nila itong 2024, marami daw mangyayari. Nakakatakot na Nakakatakot na itong taon na to. Kasi hindi lang naman internationally, hindi lang naman ito ang nangyayari, kahit yung nangyari nung mga nakaraan na taon, yung bulkan na sumabog sa malapit dito, yung bulkan na sumabog dito na sa dagat ng galing, yung bulkan sa Tonga. Sabi ng ibang tao, yun daw ang panimula na magbabago daw ang mundo. Nakakatakot naman yun. Pero siguro dapat dapat buo na yung pananampalataya mo kahit anong mangyari diba? Tama sa sarili. Kasi magagawa, kalikasan na yun. Kasi sabi nila na every
every century daw, 100 years or ewan ko may ano eh. Kaya nagkaroon ng Ice Age, Stone Age, yung mga panahon na ng ganun. Palagi daw nagsisimula yun sa isang malaking bulkan na sumasabog. So, nung sumabog yung bulkan sa Tonga, simula daw nun ang panahon natin. Nakatakot naman yung ano na yun. Mga ganong ano, no? Senaryo. Di mo alam kung ano mangyayari. So, ikaw, kung ganyan ang mangyayari, as like, sinabi ko, April 8, ang dami na nagsasabi ng baka rapture na nga daw, ano daw, natural event daw yun. Ikaw, anong gagawin mo sa araw na yun? Siguro magdasal. Manalangin na sana normal lang yung mangyayari yun. Diba? Magdasal siguro. Gagawin doon, wala nang iba. Kasi kung ano, kalikasan, hindi mo pipigilan yun eh. Tanggapin mo na lang, wag kang, alam mo yung babagsak na sa'yo yung ano, wala ka nang iwas sa sobrang laki. Wala ka nang ibang gagawin kundi magdasal. Diba? Oo. Magdasal siguro. Kaya pananampalataya. Siguro laban mo doon. Kaya ano, yung mga tao, bago-bago na sila, yung mga masama. Mga babaero dyan, magbago-bago na. Oo. Bago-bago na sila. Uy, nakaya mong babae. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Meron niya akong ano eh, parang napanood yung sinusunog sila sa ano. Yung natutunog sila sa ano. Yung nagbabaga, yung lava, asupre, di ba? Dinidescribe nila yung mangyayari sa impyerno pag napunta ka sa impyerno. Hindi ka mamamatay, no? Pero maramdam mo yung hirap. Kaya hanggat nasa lupa ka siguro, magpakabuti ka tao siguro. Hindi mo yung ano, salita ng Diyos. Hindi mo yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Pananampalataya lang ang makakalunas ng mga tanong mo sa isip para mawala yung takot. Diba? Kasi kahit gaano ka pa kayaman yan, hindi mo na mababayaran yung buhay mo kasi hiram mo lang din eh. Pag kinuha na yan ni Lord, wala na magagawa. Hiram lang yan, kaya magpakabuti ka. Magpakabuti ka sa kapwa mo hanggang maaari. At kaya yun na nga mga kaibigan, lagi lang tayo magdarasal palagi at huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Dahil siya lang talaga ang magliligtas sa atin sa panahon ng paghuhukom. Yan. At kami magpapaalam na at sa mga susunod nating pag-uusapan. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako nga pala ulit si Captain at kasama ko si Mama Bird. Peace out!